Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Okay, murag na mute, either na mute or walay audio si Sir Manny. So ako lang sa mo intro. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga sa marong adlaw. Adlaw karong Miyerkules, pizza 22 sa buwan sa Septembre tuig 2021. Sama sa naanda na itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy hangtod sa alas 9 karong buntag. Ug ato gyapong ipadangat ninyo atong mga nagunang mga balita, ato ang mga paghisgot-hisgot. Sa ngan sa kong partner nga si Manny de los Santos, rabakala ko si Malu Inocando Tabar. Samtang nagpaabot ta sa ato ang weather update di kas pag-asa maktan ato sang ipadangat ang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, not final and not compulsory face-to-face class for 52 Central Visayas schools. Sa super balita sa Sunstar, mga asawa midagsa sa site nagtuo nga ang edipisyo mo'y nahugno apan gondola ra nahagsa duha patay. Sa The Freeman, critical care utilization rate drops. City hospitals in safe zone. Sa Banat News, sa The Freeman, tulo ka naa sa watch list sikop 16 milyones pesos nga shabu tulo na dakpan. Sa Philippine Daily Inquirer, 550 million pesos lost in expired kits from Pharmalay. Sa Philippine Star, Mayor Isko throws hat into presidential ring. Sa Manila Bulletin, extend voter registration. Senators urge COMELEC to act to avoid disenfranchisement. Ug sa Tempo, PNP probes artist's mysterious death. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Ning tumura atong ipadangat atong latest weather update. Dikis pag-asa maktan Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong gimonitor na ana sa may West Philippine Sea or 205 kilometers, silangan amihanan silangan ng Pag-asa Island, Palawan. Nakalakip din sa Intertropical Convergence Zone na padayon nakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas at sa lalawigan sa Mindanao. Ang tibuok sa Central Visayas kasama ang probinsya sa Cebu diri sa may eastern part of Visayas, makasinati ta generally na fair weather na ay gawas ini na ay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa tibok sa Visayas ug ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 24 to 32 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 5:33 sa buntag, mosalop alas 5:40 karong hapon ug ang dagat mutaob sa alas 11:50 karong buntag. Philippine Standard Time alas 7:46 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST Jomar Clarino. Dagang salamat si Jomar Clarino ug maayong buntag niyong tanan dinhes Pag-asa Mactan. Sa atong pagbalik ato'y padangat kaniyong mga balita nga nahipos atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili. Pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Maayong gabi Sugbo ug sa mga nagkalain-laing probinsyang maabot sa atong programa nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Ako si Karen Macopi, ang inyong host. O karon nga episode, Sir Kerwin, atong pagahisgutan ang kabahin sa kaning gitawag nato nga Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2P. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ang bita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay.
Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Wala na dita ma, palud ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Department of Health kun DOH-7 nalipay sa lakang paghatag og mga insentibo sa mga nabakunahan batok COVID-19 aron mas makabot ang herd immunity. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gihangop sa Department of Health Central Visayas ang nagkadaiyang lakang sa mga local government units aron maauhag ang uban nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Nasayran mismo sa ahensya nga managlaing matang sa mga ganti o insentibo ang gihatag ngadto sa mga nabakunahan na aron pag-auhag sa uban nga magpabakuna na usab. Matod sa Assistant Regional Director nga si Dr. Guy Perez, nga sa sinugdanan pa lang naninguha ang DOH-7 nga mabakunahan ang kinabag-an aron kalikayan ang daotang epekto sa COVID-19. Sumala pa nini nga usa ka dakong responsibilidad ang gibuhat sa mga mayor sa kalungsuran aron makabot ang gitinguang herd immunity. Din usa na nini mao ang paghatag og insentibo sa mga nabakunahan na. There were hesitance, there were refusals, and we have been going around re-strategizing the town hall meetings, the IEC, even through our partners. And still, the number of those hesitants and the refusals naaragod yapon. Sa bahin sa DOH-7, naninguha usab sila nga mas masabtan sa publiko ang kamahinungdanon sa COVID-19 vaccine. May paygayin sila og mga town hall session sa mga kalungsuran sa Subo, ingon man pagpalambo sa ilang information campaign. Apan dili mahitabo ang gilauman nilang herd immunity sa Sugbo sa katapusang bahin ning tuiga o masayo pa kung wala gibantayan sa mga mayor ang dagan sa vaccination rollout. It is really incumbent and responsibility of the LCEs to have their community vaccinated for the purpose of health and also the economy. So I think it's a good initiative, and if it is effective
why not? Samtang duha ang nakit-ang factor sa Visayas Vaccination Operation Center kon VVOC kung nganong hinay ang dagan sa vaccination rollout sa mga kalungsuran sa Sugbo. Mato di VVOC spokesperson Dr. Mary Jean Loreche nga adunay mga namili og COVID-19 vaccine brand ug adunay uban nga nabiktima sa misinformation. Apan usa lang ang gipasalig silang habig, diin luwas ang tanang COVID-19 vaccine brands. Sana po, huwag tayong matakot magpabakuna at kung anong meron dyan na available, gamitin po natin yon until or unless we want COVID to catch up with us. No? So yan po ang ating kahilingan and hindi tayo magsasawa dito sa VVOC Briefer ang manginganyo bawat isa sa atin magpabakuna tayo. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin patay ang duha ka construction worker human matagak ang mechanical gondola nga nagsilbing elevator sa ilang gitukod nga edipisyo sa Kawit Island sa South Road Properties. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka construction worker ang nakanasa man matagak ang mechanical gondola sa edipisyo nga gitukod sa Kawit Island sa South Road Properties alas 9:30 kada ng buntag. Apan alas 11:30 na nakadawat og tawag ang hepe sa Mambaling Police Station nga si Police Major Dindo Alara sa diha gipahibaw siya ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga adunay disgrasya sa construction site sa SRP. Dali nga miresponde ang mga pulis uban sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO sa kagamanan sa sudid sa Sugbo. Apan naglisod sila sa pagsulod tungod wala sila tuguti sa mga nagdumala sa construction site. Apan sa dihang gitugutan na sila, ilang nakita sa sulod aga mga patayng lawas sa mga biktima. Nga giila nga silang Junel Tundaan, 28 anyos, Stillman nga taga Sudlon Lahog, o Richard Dabadol Jr., 39 anyos nga napiit sa gondola. Ang ingon, according sa kuan, 9:30 AM pa. 9:30 AM may tabo pa. Mo ni according sa ilang na istorya sa investigator nga ang city officer nila ba? Mo may according sa city officer 9:30 AM siya may tabo. However, na-receive na to ang information na nadaingan nga nahitabo 11:30 na. Nadili pagyud nila, gikan pagyud sa operation na to ang tawag nga naingan nga nahitabo dito. Supposed to be dapat sila mutawag sila diretso sa station kung may mga panghitabo nga na. Dugang ni Alara sa ilapang nga gipaubos sa investigasyon kung kinsa ang mamahimong sad-an sa insidente. Ilabi na sa sibil nga tulubagon sa kumpanya. Nahibaw-an lang nga ang usa sa namatay nga si Tundaan sakop kini sa DDP Construction Incorporation. Apan wala na nila masayri kung susama ba sila kumpanya ni Dabadol nga napiit usab sa puthaw. Gipaabot pa usab sa Mambaling Police Station ang resulta sa gihimong pakisusi sa Soko team nga mao'y mihiling sa patayng lawas sa duha ka mga trabahante. Arnold Bustamante, CCTN News. Sakop sa Milo Tejero ug Cawanis kagamhanan sa syudad sa Sugbo nalutsag warrant of arrest sa kasong cyber libel ug nadakpan sa mga sakop sa City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office. Si Arnold Bustamante mubalik sa report. Pusas ang giningatan sa usa ka bayot tumani malutsig warrant of arrest sa kasong cyber libel giluwatan sa korte. Ang akusado gila nga si Imar Cueco alias Jinky Cueco nga taga Alviola Street, Sitio ICM, Barangay Tejero sa Sudid sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga si Cueco gikiha sa usa ka personalidad human niya tamaya sa iyang Facebook page. Ang maong post mao gihimong ebidensya og daing reklamo ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 nga gipasaka usab dayon ngadto sa korte. Accordingly, ang ato ang private complainant may reklamo nga dunay mga malusong nga post nga iyang gipost diha sa iyang social media, no, nga mao nga gipasakaan siya og kaso sa ato ang private complainant, and then correspondingly ang usa ka warrant of arrest ang nagawas batok kani. Dugang ni Padilla nga ang netabo kang Cueco leksyon na sa mga netizens nga dili angayan nga magpataka lang og pamasangil diha sa social media nga walay basihanan. Iyang gipasabot nga sigon sa bagong palaot sa anti-cybercrime law, mamahimo makiha ang usa ka personalidad kung muhingalan kining usa ka tawo ug namasangil na niinibisan pa man nga wala siya ikapakita nga ebidensya. Yes, usa ni ka pahimangno sa ato ang mga kaigsuonan nga kung kita doon natay isulti against sa usa ka tawo, kinahanglan nga doon natay ikasuporta o ikapamatuod sa ato ang mga gipamulong labi na og kini makadaot sa ato ang isig ka tawo, no? So kung purely pangdaot lang, doon na gini siya kaukulan nga kaso.
labi na og imuhang i-post sa social media kay doon na naman tay balaod ron nga kaning RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Daghan na ang nakiha sa kasong cyber libel gani ang kadaghanan kanila nalutsan gyud og warrant of arrest sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Integrated Bar of the Philippines kun IBP Cebu City Chapter nang hinaot nga mapaspasan ang investigasyon sa kaso ni Attorney Rex Fernandez. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nang hinaot ang Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter na mapaspasan ang kaso ug masulbad ang kamatayon ni Attorney Rex Fernandez, sigo ni Attorney Regal Oliva, presidente sa IBF Cebu City Chapter, nga iyang nakita nga nihinay ang investigasyon sa National Bureau of Investigation Central Visayas ug kapulisan. Now, it's a bit, the investigation went nag-stall ta because I don't know, you saw the caricature already. Nakamask man itong gunman, so how would we even identify him as such, no? We can even mistake other people to be the gunman with that cartographic sketch that the police released. But as we're really at the stall or halt right now as regards the investigation of Attorney Rex, I hope that this can be solved. Sigo ni Oliva nga ang IBF National Board nakipag-alayo na nila aron mapaspasan ang investigasyon. Hinoon matod ni Oliva nga nakasabot sila sa paghinay sa investigasyon. Hinay, pero there are things manggod nga dapat hinayan lang pud natong investigate, no? Sometimes the lead may it takes a long time. We understand how an investigation works, especially that we cannot yet pinpoint a direct source or a mastermind, and there's no witness also as regards the shooting. So wala po ini come out nga any murag red herring that we can follow ba, unlike manggod in the previous ambush or an attempt, no, nga naagid nato nakakuha gid ta og gunman that also led to the mastermind of the killing of Attorney Wee. Matod ni Oliva nga sa pagkakaron wala pa ni duol ang pamilya ni Fernandez kanila, apan andam sila nga motabang sa pamilya ni ini sa bisan unsang assistance o sa kang kinsa man nga party. Si Fernandez giambush patay ni atong Agosto sa May Duterte Street sa Banawa ning Dakbayan sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Sa atong katapusang balita, kapin 16 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas na sakmit sa kapulisan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo sa managlahing anti-drug operation ning Simanaha. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Alas 10:30 gabi milo sa bypass operation ng kapulisan sa Mambaling nga gipanguluhan sa ilang hepe nga si Police Major Dindo Alaras sa pag-supervise ni Police sa Colonel Josefino Ligan, ang hepe sa Cebu City Police Office sa B. Aranas Extension, Barangay Dulho Fatima sa Sud sa Sugbo. Sa mga operasyon nilang nadakpan ang ilang big time drug pusher sa Dulho Fatima nga giilang nga si Benje Torion Lupian, 42 anyos, lumad nga taga Hitafe lalawigan sa Bohol, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Block 1 Belgium Street, Barangay Suba ning Sud sa Sugbo. Nasakmit nila ang mga binulto nga gitu ang Cebu nga motimbang kini sa kapino sa kakilo nga mobalor sa 7 milyones ka pesos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga nitong 2019 nadakpan sa lupian sa mga pulis sa Sud sa Sugbo apan nakagawas tungod kay nakabenepisyo kini sa plea bargaining agreement. Sa sulod sa bilangguan yang nakauban sa selda ang iyang igagaw nga si John Laway nga usa-usab ka nutanong drugista uban ni Jake Libat nga napas sa sulod sa bilangguan nga mausab ang iyang source illegal nga drugas. Kani si John Laway mo ni siya igagaw ni Binji. Kauban ni sila na priso dito sa City Jail. Karon kaninduha si Jake Libat og si John Laway napaghihapon ni ron sila sa City Jail. Then accordingly sila sa gihapon ang mo-direct para makakuha og source, makakuha og butang ni si Binji. Sa susamang oras, ang mga sakop-usab sa City Drug Enforcement Unit nakasikop usab og computer technician apan namaligya kini illegal nga druga sa Dalan Avocado, Barangay Mamaling sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nadakpan gilang si Brian Osabel, 35 anyos, nga taga Sitio Lawis sa Barangay Pasil. Di nakuha gikan kaniya ang tunga sa kilo sa gituang Cebu nga mobalor ang tanan sa 3.4 milyones ka pesos. Si Osabel nadakpan usab niadtong 2019 uban ni Joseph Tunyakaw apan pulos nakagawas tungod sa plea bargaining agreement. Niadtong miaging tuig si Tunyakaw nadakpan
na usab sa mga pulis dito sa Leyte nga mahinungdan nga nabalho kini sa abuyog nga may supplier ni Osabel sa illegal nga drugas dinhi sa Dakbayn sa Sugbo. So, mga dugay-dugay sa nisya nga gipangita sa ato ang mga operatives. Dugay na sa nisya nga nakalista. Since nga nakagawas ni siya kay nadakpan na sa nisya si taga Cebu City Police Office gyapon ang nakadakop pero naka plea bargain. Nagtuo si Parilya nga mao nga ginagnon sa illegal nga drugas nga nasakmit kabahin kini sa 500 kilo sa gituong sabu nga nasakmit sa kapulisan sa Philippine Drug Enforcement Agency didto sa kauluhan din ang uban niini naapod-apod na sa laing nga mga rehiyon sa nasod. Samtang sa probinsya sa Sugbo dulan usab sa 1 ka kilo ang gituong sabu ang nasakmit sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit ato silang gilusad nga bypass operation ganang kadlawon sa sitio Sausawan, Barangay San Roque sa Talisay. Ang nadakpan gila nga si Kevin Aviles Pango, 26 anyos nga morupyo sam sa mga lugar. Nakuha gikan kaniya ang binulto nga gituang sabu nga dunay gibuhaton nga 900 gramos nga bubalor kini sa 6.1 milyones ka pesos. Gituan nga gikan gihapon sa Luzon ang supply sa illegal nga drugas nga nakuha kang Pango tungod kay giputos kini sa Chinese tibag. Arnold Bustamante, CCT News. Mao kadto mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN Channel 47. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47 ug nabati usab sa RMN Cebu DYHP. Mo break sa takadali ato sang susihon atong i-check sab do natay mga technical issues lang nga nasinati no. So ato anang paningkamutan nga ma-troubleshoot ug sa atong pagbalik usab dugang mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ang bita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita
Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay? Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love, faith in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. Faith in action, it's love, faith in action, true love, faith in action. Hello Cebu. Hello Cebu. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mamalatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod, at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin.
kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Maluit ang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, bitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ato sa ning paningkamutan ron nga makabalik gyud og tingog si Sir Manny de los Santos Rabacal, no, atong partner, pero samtang wala pa, samtang gikumbati pa sa atong technical team ug sa ato ang mga expert kaayo nga mga IT ato sa ning paningkamutan nga magpadayon ang atong programa. Bahalag ako lang sang usa unya makaapas lang unya si Sir Manny. So atong sugdan dayon pinaagis pagpadangat sa ato ang DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 460 dated September 21, 2021. Kagahapon nilang natala. Dunay 65 kakaso sa COVID-19 nga nadugang sa Cebu City, 65 new cases. Samtang sa Lapu-Lapu, dunay 21 new cases. Sa Mandaue, 24. Sa Cebu or sa Bohol Province, 105 new cases. Samtang sa Cebu Province, arang-arang kay ni minus-minus na og kung itandi isa ng labayng mga adlaw, ang Cebu Province dunay 91 ka bag-ong kaso. Apan medyo nisaka pud og balik ang Negros Oriental, no? Katong mga nagsunod kada adlaw sa tong programa makakita mo sa trends. Previously do na toy mga nanggawas nga nisaka ang Bohol nga ni minus ang sa Negros. Apan karon kagahapon ng latest nga record sa DOH atong nakita nisaka nasab ang new cases sa Negros Oriental nga adunay natala nga 157 new cases kagahapon. Ang Siquijor way nadugang 0. Total of 463 new cases for Central Visayas as of yesterday. Apan sa deaths murag Y0 na ay mga natala tanan. Kagahapon ang Cebu City dunay nadugang nga 3 ka buok namatay sa COVID. Gisundan kini sa Lapu-Lapu dunay 2 ka mga additional reported deaths. Mandaue usa. Sa mga lalawigan, Bohol dunay 6 ka additional reported deaths yesterday. Cebu Province 6 gihapon. Sa Negros Oriental dunay 5 ka additional reported deaths ug sa Siquijor dunay 3 ka additional reported deaths. So total of 26 additional reported deaths for Central Visayas. Kung inyo may namduman kagahapon, dunay nigawas nga report, no, nga apilta sa gitutukan sa DOH sa tibuok nasod tungod kay ang Central Visayas moy dunay daghang mga nangamatay, mga incidents, no, COVID related deaths. So or deaths caused by COVID. So kagahapon atong natala 26 additional reported deaths. Samtang sa additional reported recoveries, dunay natala nga 109 additional reported recoveries kagahapon. Sa Cebu City, 109. Sa Lapu-Lapu City, 97. Sa Mandaue City, 61. Sa Bohol Province, 330. Sa Cebu Province, 225. Sa Negros Oriental, 56. Sa Siquijor, 0. Total of 878 additional reported recoveries. Total number of active cases sa Cebu City, 2,507. Sa Lapu-Lapu City, 1,089. Sa Mandaue, 826. Sa mga lalawigan,
Ang Bohol dunay 2,477 active cases. Sa Cebu Province dunay 3,045 active cases. Ang Negros Oriental 1,646, Siquijor 377 active cases. Total of 11,967 active cases for Central Visayas as of yesterday. So padayon ta sa atong pagbantay, sa ato ang pag-amping nga kanang dili na unta ni mosaka pa og mapanalipdan sab sa kanunay ang atong mga sakop sa pamilya. Unya subay sab ana si Cebu Vice Governor Hilario Davide, Junjun Davide, panagsara man ni siya kanang tingog no pankaron ni tingog siya ani og giauhag ang mga tawo nga magpabakuna ug dili magpili-pili og particular vaccine brands. Si Vice Governor Davide mihatag niining maong reaksyon human siya makabasa usab sa Sunstar kagahapon nga dunay mga residente sa Asturias nga nagdumili sa pagpabakuna tungod kay ang ilahang mga bakuna nga naa didto kaning Sinovac aron gigamit unta sa mga mobakuna sa mga residente. So kagahapon si Vice Governor Davide miawhag sa mga konstituente nga dili magpili sa mga brand sa bakuna, labi na karon nga mayoriya sa mga nangamatay sa COVID-19 ug nakasinati og mga grabe nga sintomas katong mga wa mabakunahi, 70+% gitong gimension sa records, no? So sa pamahayag niingon si Vice Governor Davide ang giauhag ang mga konstituente nga magpabakuna sa labing dali nga panahon as soon as possible. Unya dili matud pa magpili-pili sa mga brand sa bakuna. Bisan pa magtinuod matud pa niya nga dili ni fully protection, di ni siya giklaro man sabna no nilang Dr. Jeffrey Ibones sa City Health Department nga dili na siya ingon nga og magpabakuna ka di ka mataptan. Mapanalipdan lang ka sa mga grabe nga epekto sa COVID. So, it will, matud ni Vice Governor Davide, dili na maka-fully protect na to sa COVID-19 but it will protect us from death and severe symptoms. Miadtong milabay si Mana Manggod si Asturias Mayor Antonio Pintor, miingon nga ang brand preference o kining pagpili-pili sa matang sa bakuna mo'y usa sa mga hagit nga giatubang dito sa lungsod sa Asturias kay ang mga tao dili ganahan og di sila kaon sa bakuna di na lang. Matud pa dunay mga konstituente nga mas ganahang mabakunahan og Pfizer or Johnson & Johnson kining Janssen vaccines sa COVID-19. Tungod niining gitawag natog brand preference o pagpamili sa brand sa bakuna, di mo menos 90 ka mga doses sa Sinovac ang posibleng madaot na unya. So sayang kaayo no imbis makapanalipod pa unta ning 90 pa ka mga tao pero posible na inong masayang na lang kay wa nila gigamit. Kanumduman, niadtong as of September 19, ang Visayas Vaccination Operations Center nakatala og 348,383 individuals o 23.30% nga nakadawat sa first dose. Samtang 285,152 individuals or 18.99% fully vaccinated. Samtang 1,501,639 remaining eligible population to be vaccinated in Cebu Province. So, kana no, dili lang si Vice Governor Junjun Davide ang nanawagan, daghana ang nanawagan. Ang uban mas mutuo pa manggod sa chismusa nga silingan ug sa tabi-tabi sa mga di-doktor kung itandi sa mga doktor nga mismo gay nagpabakuna ug wa pod namili og bakuna aron mapanalipdan sila sa COVID. Ang uban moingon more than 1 year naman gay may wa man gay nataptan. Ayaw paghuwat nga mataptan mo kay ang kuyaw ang nagmataptan mo makuyawan sa tag makasugakod ba mo nga wa man mo nagpabakuna, di ba? So atong balikon dili pinugsanay pero remember uwahi ang pagmahay, walay pagmahay nga naguna. Unya subay sab ni ana ang Mandaue City Vaccine Board ni angkunsad nga duna gyoy pagkunhod no sa gidaghanon sa mga individual nga magpabakuna or ganahan magpabakuna batok sa COVID-19 kay daghan na sila rog nakita nga niingon nga no or nibalibad sa survey. Sa ilang daily briefer sa Visayas Vaccination Operations Center ilang gitumbok nga ang Mandaue naka-vaccinate og 3,040 for first dose out of the 25,000 target for September 13 to September 18.
Si Ernie Manatad, ang chairman sa Mandaue City Vaccine Board ni ingon nga ilahasad ning sa gubang karon kanang mga di ganahan o mga namalibad sa survey nga ilang gipahigayon nga daghang ni-refuse o nagdumili pagpabakuna atol sad sa ilahang house-to-house survey sa mga barangay. Matud ni Manatad, kinahanglan pa sila nga ikumbinser o dugang kampanya to gain vaccine confidence among those who have not yet been vaccinated. Ang pag-achieve sa herd immunity o kanang more than half of the population nga nabakunahan, lisod usab matudpad tus Mandaue tungod sab sa kakuwang sa kumpiyansa o vaccine confidence sa rest of the population. Si Mayor Jonas Cortez ang bahay ni ingon ang publiko dili kinahanglan nga motuog gyudayon ug unsa ilang mabasahan sa social media kay basin og fake news na. Ug unya mag-practice sad unta nga maminaw sa mga eksperto nga dunay gyud ikapakita nga datos o corresponding data. Gitumbok ni Mayor Jonas Cortez nga it was proven by the data accumulated by health experts that those who are severely infected by the COVID-19 virus or those nga nakalas, kasagara nila tungod kay wa sila nagpabakuna. Tungod niini, matud ni Mayor Jonas Cortez, di sila muhunong sa ilahang vaccination campaign. Sa laing bahin usab si Kapitan Manatad, kapitan man ni siya diha sa kuano subang dako. Yung ingon sab nga busy sila karon, naghimo sila master list alang ni adtong mga 12 years old to 17 years old individuals sa syudad in anticipation of the arrival sa mga bakuna nga gitagana alang sa mga minor de edad. Apan ilahang giklaro nga initial master list in the past months during their house-to-house registrations sa barangay ilahan na nang gihimo ug ila lang kining i-download sa ilahang database. Unya subay gihapon ining ato ang pandemya, mga kausaban sa pandemya ug ang uban sab sa nagpadayon nga paningkamot sa pagpabakuna batok sa COVID. Ang DepEd 7 niingon sad nga ang face-to-face classes alang sa 52 ka mga tunghaan sa Central Visayas dili pa ni final. Ilaha pang gihuwat ang finalist gikan sa Central Office diin sa 52 ka mga pampublikong tunghaan sa Central Visayas sa sayong bahin nga girekomendar nga moapil sa pilot implementation sa limited face-to-face classes taliwaan ning COVID-19 pandemic kung sila matugutan ba gyud. Si DepEd 7 Director Salustiano Jimenez miklaro usab sa interview nga di sila kapugos sa mga ginikanan sa pagpada sa ilang mga estudyante sa ilang mga anak ngadto sa mga tunghaan alang sa face-to-face classes. Apan iyahang gipasalig nga ang Department of Education mupatuman og strikto nga pagpatuman sa implementation sa health and safety protocols set by authorities aron pagsiguro nga luwas ang mga maestra ug ang mga tinun-an. Ang DepEd Central Office kahinumduman ni adtong Lunes may pahibaw nga si Presidente Rodrigo Duterte ni-approve na sa pilot implementation sa limited face-to-face classes sa low-risk areas. So, ilahang gihuwat karon ang finalist gikan sa Office of the Secretary ug unya kung available na ilahan ning i-finalize ang ilang validation process tungod kay di na mo follow nga kung nalakip ka sa listahan automatic siya, dili siya automatic. So kung sa ilang pagsusi ilang makita nga ang mga COVID-19 cases sa maong dapit ni kalit og saka, then di nila i-push through ang pagpahigayon og face-to-face classes bisan pag na-identify na mo sa sayong bahin. Matud ni Jimenez nga nagtuo siya nga ang dili tanan sa mga 52 katunghaan nga nalista ang matugutan nga mopahigayon og face-to-face classes tungod kay 120 schools nationwide lang, lukop nasod lang ang tugutan nga moapil sa pilot implementation. Matud sab ni Jimenez nga posible kaayo nga katulang mga naa sa mga lagyong dapit, no, mga isla, mga bukirang dapit, maoy dakog tsansa nga makabalik na sa face-to-face o malakip sa pilot implementation sa face-to-face classes tungod kay didto pod ang daghan nga mga low risk in terms of COVID cases. Maong matagaan sa silag priority considering the population sab sa mga tunghaan is very crucial for monitoring the pilot implementation. Lakip sa katong nalista sa 52 mga tunghaan sa Camotes,
Bantayan Island, Daan Bantayan, Bugos City, Toledo City, Carcar City nga nalakip sa Cebu Province Division, mo'y labing dako nga schools division sa Rion 7. Matod usab ni Jimenez nga doon na sa mga 28 sa 52 ka mga tunghaan na sa Subo, samtang ang uban nagkatag-katag sa Bohol, sa Siquijor, ug sa Negros Oriental. So there are close to 4,000 operating public schools in Central Visayas. Ato ning tan-awon og susiho, no, kay I have a feeling nga inigbalik ani bisan pag-pilot ni dili na gyud parehas kani adto kay tan-awa lang niyo kaning gipakita ni Rodel karon nga video moingon kag nagklase ni sila kaning gidaghanon sa mga bata dili na gyud siguro ni ingon ani kadaghan na ang matugutan once mabalik ang face-to-face classes kay pila man ni kabuok nya di ba wa man niyo kaning usa ka desk wa man ni social distancing for sure ug mobalik ta ani di na ni ingon ani posible pagay siguro one desk kaning di ba kay tagduha man na kasagaran or ug di man gani one seat apart so I think di na sad ni ingon ani kasayo no on the part of our school authorities pero mausad lagi this is a delicate balance between the health and wellness both mental and physical sa atong mga bata kay mga bata lahi ra gyud baya ron usay mahadlok na kaayo mo atubang og tawo kay taud-taud nang wa na anad nga mugawas di ba so bantayan na siya and at the same time kanang ang ilahasang kanang kadelikado nga mataptan sa og COVID kay pag abot baya sa Delta variant ang Delta mutakod baya bisag bata na matakda na so murag kuan ni siya bugat ni nga pagtimbang-timbang ang gihimo sa atong mga otoridad karon. So karon tung nasayran nga ang kaandam sa mga tunghaan in terms of limited face-to-face implementation plans naglakip ni sa design sa classroom with appropriate entrance and exit ug kanang availability sa hand washing facilities apil sad na sa gi-consider. So kamong mga politiko din ha okay ra ko ganang maningkamot gid mo diha, panya gid mo maayo sige pero hinaot unta sa inyong pagpangampanya, pagpagwapo, pagpagwapa, pagpalami sa mga tao or mubuta ninyo, apilon ninyo sa inyong priority ang mga bata. So kani niingon naman ang DepEd nga kinahanglan or importante nga availability of hand washing facilities. Panghimo mo na kana inyong himuang nga project. Bahalag mga bata na diha kay ang importante safety ato mga bata. Total mamutar bitaw ng mga mama. Depende na ninyo sa inyong salida din hagunsaon ninyo. Basta para nako, okay ra nang salida sa mga politiko. Basta sa inyong pagsalida, nakapahimus o naka-benefit ang atuang mga komunidad, ang atuang mga katawhan. Labi pagyod kining atong mga kabataan. Maunay para nako nindot. Mapakukibaw kinsa akong butaran. But sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo din ha. Kanahan mga kining eleksyon. Maluluyon, matinabangon, manggihuna-hunaon sa mga kaayuhan sa katawhan. Sige, apila ni. Kay kanang importante kay ni para ato mga bata sad makabalik-balik na sa ilahang mga normal lives. So although I know di gid na ingon na hingpit nga makabalik no sa what we once knew as normal, I don't think that will ever happen in the next few years, no? But at least a semblance of normalcy for our people. So karon ang i-prioritize ko no katong mga kindergarten to grade 3, senior high schools immersion program, kanang reading is taught kay difficult kuno kung ang parents ra mang ginikanan ra ang mahabilin nga mogiya sa mga estudyante. Mao nang kinahanglan gyud og interaction between the teacher and also the learners. Importante na kay kung si Rodel ang patudloon sa iyang mga anak, si Rodel na ay tendency nga medyo slang kaayo mo teach ba. So maglibog na niyang bata kay nagbalik ng eskwela lahi man ang pronunciation sa among teacher, pronunciation ni Rodel. Oy kay si Rodel international man yung standards good. So ato nang taasay punto no. Kay maglibog na niya ang bata. Mayon sa unsay in English sa pan, bread. Unsay in English sa taytayan, bread. Maglisod ta, di ba? Usay di beta kalitik. So importante na tagaan ta nagkuan, higayon unya nga kuanin taon, makaabot in taon ng panahona para sa atong mga tinun-an. Mga subjects sad kuno nga ipangtudlo during the face-to-face classes will be left to the school's discretion, but it could only be learning competencies that are difficult
for learners to study on their own. Matud usab ni Director Jimenez nga ang DepEd mupatuman sa pilot implementation sa higayon nga ang Office of the President muluwat na og written authority. This is voluntary even if the school is considered one of the pilot limited face-to-face schools for its implementation, but still it is not compulsory. So sa pagkakaroon, syempre, safety first, no? Sa ato ang mga ginikanan, o sa ato ang mga kaigsuunan. Not just the kids, but even the adults later on. So mo na, importante, balik na sa tamram siyag cycle, good, mo siyag circle, pabakuna ka, arang-arang, safer na, and safer also for you to be out there in the community. So, sige, para one step closer to the normalcy that we are longing for. Kanya, o pamanggin ni tingog sa Sir Manny, padayon tas dugang mga kuan, padayon tas sa dugang mga paghisgot-hisgot, ari ko sa katong balita ni Arnold Bustamante kaganina nga dunay 16 milyones pesos nga balor sa drugas nga nasakmit no sa kapulisan. So kumusta naman ang ato ang kuan mga drug war din ha nga namgay po daghan kaayo 16 million pesos worth of illegal drugs. Unya ako ato mga kaigsuunan wa pagid mo na human din ha kadakong pandemya atong giatubang niya ang inyong hasad lain sad ni inyong mga kalaki diri minilyon pa. So 16 million is not a joke ha. 16 million pesos worth of illegal drugs ang nasakmit sa tulo ka managlahing anti-drug operations ng gipahigayon sa kapulisan. Kanus ani di ni for the past months Lunes ug Martes 2 days only 16 million sa Cebu City ug sa Talisay City. So resulta sab ni sa pagkasikop sa tulo ka drug personalities nga giconsider sa atong kapulisan nga mga high value targets. Ang mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ug sa Mambaling Police Station may pahigayog simultaneous buy-bust operations mga alas 10:30 sa gabi ni adtong Lunes. May resulta sa pagkasikop ni Brian Osabel, 36 anyos, bata pa, residente sa Barangay Pasil. Benji Lupian, 42, taga Blackwan, Belgium Street, Barangay Suba. Nasakmit ikang Osabel, 3.4 milyones pesos nga balor sa illegal drugs. Samtang si Lupian, 7 milyon. Kangilngig, kaligon, millions, minilyon. Si CCPO Director Police Colonel Josefino Ligan ingon nga sila si Osabel ug si Lupian considered high value targets. Unya ex-convict ni si Osabel matud pa ma-consider nga high value target tungod siyang kapasidad sa kadako nga volume sa shabu sa kapasidad niya nga iyang i-dispose matud ni Colonel Ligan. Matud pa kani si Osabel ex-convict nakapagnig amigo si Joseph Tunyakaw, inmate sa Abuyog Leyte sa dihang gibalhog siya dito. Nagka-amigo sila sa Cebu City Jail sa Barangay Kalunasan. Nakagawa sa 2015, nagka-partner sa illegal drug operations. Nasikob si Tunyakaw sa Leyte apan nagpadayon ang iyahang drug operation sa Cebu through Osabel. Ang concern ni Osabel nga na siya mga kalambigitan ni Tunyakaw but claimed ang giangkon iyang nga amigo sila pero matud pa commission basis ang iyahang operations. Porsyento ra kuno dili magpareha ang porsyento. Paitaw niya sa laing bahin si Lupian ni consider sab nga high value target sa riyon tungod usab sa volume of drugs nga nalakip sa iyahang operation. Ang pagkasikop ni Lupian pinaagi ni sa abag sa mga opisyales sa barangay samtang ang operatiba sa provincial intelligence unit nakasikop sab og lain na sab nga high value drug personality sa sitio sa Usawan, Barangay San Roque, Talisay City ni Antong Martes sa kadlawon. Si Kevin Pango, 26, bata pasad ni residente sa maong barangay, nakuhaan sa nig 6.1 million pesos worth of illegal drugs. So, pangilingig, ang pangutana na ko gyud nga magbalik-balik ug mao ni pangutanas kadaghanan, diin agikan nganong nakasuod. Unya, kinsa yung pambaligaan o pagita na human ani sige pa lang kita ang inyong isuyop og shabu inyo lang isuyop og tanghon busog pa mo di pa mo mapariya atong di ba katubang the other gahapon ba to na mo gibalita nga pulis nga tama matud pa tama kaayo unya pation kuno sa Sulmigas nya iyang duslitan ang resulta 80 ka panimay ang naamong daghang pamilya 100 kapin
ang naamong usab. So naot unta nga ngundang na mo anang bisyuha o ganahan gid mo kanang wa nagi kanang hinungdan inyong kinabuhi. Adto mo ngadto sa mga isolation center tabang mo ngadto sa mga nasakit og COVID. Ana na lang at least ug maom gyud gay na inyo ha nga kanang pangamungay na lang yung iwang kamo na lang sa serbisyo dito kay luoy na kay tong frontliners niya. Sige pa mo pabadlong din ha. Diba? So gamay na malang tag-oras ako sa ning ipasok bi katong paborito unta ning sermane pero mas may siguro sermane ang muhisgot ani inig ka ugma siguro hinaot pag masulbar na netong problema sa iyahang saingan ani iyang audio sa iyang connection. Pero kagabi ikakita ko nga iingon man to si Isko Moreno nga magpapili sad siya daghana na kay kandidato. Mahimog ka ng usa-usa lang, usa-spikas, daghan na kayo, mas daghan yung tagkapilian. Pero ang problema sa ana kay daghan mo, daghan sag mo salida sa local level. Daghan na gyud kayo si Isko Moreno nga mayor sa sa Manila, di kataho ni kagabi nga nakadesisyon siya magpapili pagka-presidente sa 2022. Matod ni sa iyahang campaign manager nga si Lito Banayo niya. Mo deklarar ni siya matod pa si ang presidential bid. Murag ugma man siguro ang adlaw. Niya iyang running mate si Willie Ong. Or nilansar ni kaniadto, di ba? Doktor ni ug public health advocate nga nagpapili og pagka-senador last elections ba? Murag last elections na pildi. Nakakuha ni siya og second highest number of votes gikan sa overseas absentee voters. So, ang campaign manager ni Moreno ni medyo kuan sad ni kanang sikat ang pangan kay key personality sad ni siya kaniadto sa malampuson nga presidential campaign ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong 2016. Si Moreno, gawas nga artista ni, medyo himo sa nigkisaw dito sa kauluhan sa iyang mga agresibo nga clean up campaign, mga housing projects sa iyang syudad, sa iyang mga saad nga kanang i-revitalize ang mga congested and deteriorating capital of the country dito sa kauluhan sa Manila. Tungod siyang visibility, sige na siya appeal sa mga ka-mention sa mga presidential candidates. Second ni siya sa surveys ni Davao City Mayor Presidential Daughter Sara Duterte sa June survey of Pulse Asia. Mao sa nigiingon sa uban nga mao siguro kunong gisigihan na siya away ni Presidente Duterte kay tungod sa sige gawas ang iyang pangan sa survey next to Inday Sara. So pag igugis pandemya mas ni kisaw iyang pangan kay ang local government executives nahimo na ning main on-ground implementer sa vaccination drives, lockdowns, testing, contact tracing. Apan tungod sab ni kay siya sad mo ay usa sa mga nitingog pag-ayo, batok sad sa mga iyaw-iyaw ni Presidente Duterte. So iyang kaagi, medyo kuan sad ang uban man na sa mga dating kay gikas basurero ngadto sa mayor. So hala, sure ta na pa na uban nga mo digapod sa maabot nga mga adlaw ug semana kay filing na biya ka October. So mo na gingon pili og tarong aron di magmahay. Unya wa nam tay oras ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang Katoliko o Protestante dunay usa ka butang nga managlahi ang ilang pagtuo. Kana mo ang atong free will. Kay si Martin Luther dili man gyud mo tuo nini. Kay alang kaniya, faith alone is sufficient for salvation. Kitang mga Katoliko muto nga kita gihatagan og free will sa pagpili sa maayo ug sa dawtan. Kini mao ang labing dakong gasa sa Ginoo kanato. Mahinungdanon kayo ang atong pagpili sa hustong desisyon. Kay sa Deuteronomio 30:19 nagingon, gihimo akong saksi karon ang langit ug ang yuta. Nga kamo ipapili ko sa kinabuhi o kamatayon
sa panalangin o sa katalagman. O sa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong kaliwatan mulungtad. Klaro kayo dinhi nga ang atong pagpili ginamit sa gasa sa free will mo'y muila kung unsang matanga sa kinabuhi ang atong gustong puyan. Gimo kita sa Ginoo nga sama kaniya busa angay usab nga ang iyang mga kinaiya nga mo'y atong sundon. Maigsoon mo kini ang pulong nga naghataw og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong kamahan, salamat nga gasa sa free will nga imong gihatag ka namo. Unta makamaw kami mo gamit nini kay mahinungdanon kayo nga ngamong kinabuhi magagad sa imong kabubuton. Amen. Sa samahan sa Anak Espiritu Santo. Ang pulong mo ang iwag sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COY ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong udtos, mga balita sa alas 12, humanin nito Santos Gamisa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, atong mga balita sa Sairi 47 niya. Wednesday man ron, so unyang hapon sa di pa mga balita PRO 7 action files. Unya karong gabi, prayer meeting sa Oasis of Love Cebu. Sa ngan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako si Malu Inocando Tabar. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. And God bless us all. Usa ka pagtuo, usa ka tingog.